Hi, good morning. Kung kayo ay laging takot, may nervyos, may anxiety disorder, panoorin ang video na ito. Ipapaliwanag ko sa inyo or isi-share ko sa inyo ang kwento kahapon ng isang follower ko na bago lang. Actually, parang days pa lang nung nakita niya daw ako sa kanyang feed, no? Pasensya na kayo, daming manok at mga hayop dito sa aming bahay, no? Andito kami sa maliit naming lote sa probinsya. Okay. So, napapaligiran kami ng mga hayop. Anyways, na-excite ako kasi napasaya niya ako dun sa kanyang reaction kasi talagang maganda iyak-iyak talaga siya sa tuwa, sa saya, no? Ganda iyak talaga siya kasi she's been suffering for 4 years, for 4 years already. Hirap na siya matulog, hindi siya makalabas, takot siya maligo, mag-isa. So, ganun na yung ginawa ng buhay ng anxiety. Ginawa ng anxiety sa kanyang buhay. No? So anyways, nag-usap kami kahapon at dito ko rin masashare sa inyo kung bakit very effective ang cognitive behavioral therapy na gold standard naman talaga sa panahon ngayon. Yun ang pinakamabisang therapy na ginagamit for anxiety, depression, and other mental condition. In fact, mapapanood ninyo, maririnig ninyo sa iba talagang mga psychologist, neurologist, na ina-advise nila yung mga tao may anxiety to see a CBT practitioner. Okay? CBT pa. Kasi hindi rin lahat ng psychiatrist or mga doctors merong CBT certificate. Okay? Eh sinuwerte ako kasi nga dahil may anxiety ako before at graduate ako ng BS Psychology. So yun ang tinatapos no ng mga taong ng mga psychologist. So pero hindi lang ako nag-pursue ng psychology ko talaga kasi iba yung path ko. But then nag-aral ako sa Australia pa rin, pang sarili ko lang. Pero sabi ko, sayang naman yung kaalaman ko, ba't hindi ko i-share? Okay, kaya gumagawa ako ng mga itong videos and I do talk time but not as a psychologist but more of a CBT informed. Yan, CBT informed na coach. Kasi hindi ko pwede i-claim na I'm a psychologist. I am not a doctor, I'm not a psychologist, but pareho yung background ko with a psychologist. Actually, more than pa ako kasi meron akong certificate ng CBT. Hindi nga lang ako nag-board na ganyan. So, yun. No? So, kaya ang sinasabi ko, I'm more of coaching. But in reality, it's the same. Pero, siyempre, iba pa rin pag board passer ka just to prove to the world that you're a board passer. Credible ka talaga. No? So, ako siguro masasabi ko sa credibility ko is be a psych ako, hindi lang ako nag-board, kayo bahala mag-decide. Ako po ay nag-aral, may certificate ako ng cognitive behavioral therapy sa Australia, doon ako nag-aral mismo. Yung years of experience ko, no, mismong ako nagde-deal with anxiety. Meron akong generalized anxiety disorder with panic attacks, no? Dati malala yun, no? Ilang years din yun. So, napagtagpi-tagpi ko na yung science because ang aking background is science. Hindi pwedeng mangkepwing tayo, hindi pwedeng opinion ko lang. Dapat base tayo sa science, sa may pinag-aralan, may ebidensya. Hindi pwedeng kung ano-ano lang pagsasabi mo. No? Dahil kahapon nga may narinig ako, sabi ng follower ko, sabi ng doktor ko, ha, alam naman niya may anxiety ako, sabi niya baka may cancer ka. Sabi ko, ha? Katarantaduhan yun. Sabi ko, sorry, walang doktor na dapat gumawa nun sa isang pasyente na ba, sabi niya, baka may cancer ka. Kaya medyo nagdalawang isip ako, may doktor kayang ganun o baka yun lang yung pagkakaintindi niya. At kung totoo man na may ganung doktor, then umalis ka sa ganung klaseng doktor, delikado ka sa ganon. Siyempre, ang doktor, kailangan bumase muna siya sa kanyang, sa evidence, no? May sinabi ba na may cancer siya sa kanyang resulta, sa mga test and all? Pero kung hanggat wala, napapatunayan, wag po natin sabihin sa pasyente yun na baka, wag tayo tatanga-tanga. Anyways, nainis talaga ako kahapon. Sabi ko, palitan mo na yon, malis ka doon. Anyway, sige, mabalik na tayo sa kwento niya. Ang ganda kasi ng kwento niya. So, 4 years na siya. At ganito ang nangyari sa cognitive behavioral therapy para maintindihan ninyo, no, kung paano ko ginagamit ang CBT. So, sinasabi niya na kung ano-ano na yung asawa niya kasi nagkaroon ng sakit at namatay. No? Simula noon, bumalik na yung kanyang anxiety. So, matagal na daw siya may anxiety, naayos naman niya. Tapos, yun na, namatay yung asawa niya, bumalik ulit.
So sabi ko, okay, sige pag-usapan natin. So kwento-kwento, background, storya, simptomas. So yun na nga. So ang sabi ko, so basically, takot siya na mamatay. So kung isa-summarize ko talaga, takot siya, kaya siya takot lumabas mag-isa, kaya takot siya maligo mag-isa sa banyo, kasi baka kung ano man mangyari sa kanya, mag-isa lang siya doon. So wala lang, sinimplihan ko lang siya. So sabi ko, um, meron tayong tinatawag na, una, kailangan niya mo na maintindihan yung simptomas sa katawan. So meron tayong, yun lahat ng simptomas mo, yung hirap sa paghinga, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, paninigas ng muscle, hirap sa paghinga, pagkahilo, paninigas ng muscle, ano sabi ko naman, lahat ng mga simptomas na yun, no? So pinaliwanag ko sa kanya na yun ay natural na response lamang ng tao kapag meron siyang na-perceive na danger. So ang danger, dalawa yan. Okay? Merong real at perceive. Pag sinabi natin real, ito na yung mga sunog, lindol, aksidente, yung mga totoong nangyayari talaga, no? At the moment. So yun ang danger, real danger. Pag perceived danger naman, halimbawa, hala, baka atakin ako sa puso, hindi naman siya inaatake. Hala, may stroke ako, hindi naman siya nagkaka-stroke. So, paano kung ganito? Kung ganito. So, meron siyang perceived danger na gawa-gawa lang ng utak niya at nagiging totoo sa kanya. Paano nagiging totoo yun, yung perceived? Ang real danger, totoo naman talaga. May sunog, lumilindol, talaga nararamdaman mo. So, paano nagiging totoo ang perceived danger? So, babalik tayo sa paborito kong example, manggang hilaw. Kapag kapag nakita ka ng manggang hilaw, di ba? Hawak mo na, amuyin mo na, nangangasim ka na, naglalaway, hindi pa kinakain. Ayan, hawak. So, real mangga. Asim, kakain na ako, excited na ako. So, nangangasim, naglalaway. May real mangga. So, ang eksperimento ko, sabi ko, imaginein mo yung maasim na mangga. Sarap-sarap, ang lutong-lutong, sarap with bagoong, no? Tapos, alam mo yung mangga na sa sobrang asim, yung kalabaw na mangga na unang kagat mo, sakit-sakit sa panga sa asim, pero let's enjoy. So kahit kinukwento ko pa lang at na-imagine, naglalaway na kami pareho at nangangasim. Walang mangga. So nakita ninyo, may totoong mangga, walang mangga, imagined lang, perceived lang, pero yung katawan natin, pareho yung reaction. Nangangasim at naglalaway, naglalabas talaga ng laway. Imagine, yung power of the brain at connection nito at ano nagagawa nito sa katawan. So sabi ko, so naintindihan mo na kung bakit ka nagre-react ng ganyan, na kahit wala ka namang sakit, wala ka namang ano, pero yung katawan mo nagre-respond doon sa fear. Sabi niya, ganun po nga, no, ganun pala, okay. So nasolve na natin yun, yung real danger at perceived danger. Ngayon, yung mga tao bang sumasakay sa roller coaster dahil naramdaman nila yung sama ng pakiramdam, nagkandahilo, nagkandasuka, nanigas yung muscle, nanginig, nag-hyperventilate, kailangan ba natin silang dalhin sa ER? Sabi niya, hindi naman po. Exactly. So, yun ay natural na response lang ng katawan sa danger. Naintindihan nyo? So, ang danger, real or perceived. Sa kadayak mo siya, sana dati ko pa narinig to, ganyan. Sabi niya, sige, isa pa. Sabi ko, takot ka mamatay, no? Ano ba kadalasan rason para ang tao mamatay? May malubhang sakit. Okay, anong klaseng lubhang sakit? So pinaliwanag ko na naman, kailangan may multiple organ failure na yan, bedridden na, namamagana yung katawan, hirap na huminga, hindi na hirap ng kumain, etc. No? Or na-aksidente. Na-aksidente talagang putol ang ulo, as in, aksidente na nakamamatay. Kasi pwede naman aksidente, gas-gas lang. Diba? Or pinatay siya. Sabi ko, saan dun? Saan dun yung rason para mamatay ka ngayon? Sabi niya, wala. Last month lang, July lang, healthy yung resulta ng test ko. Kaya nga. So pag namatay ka ngayon, pag inautopsy ka, anong papaliwanag ng doktor? Paano ka namatay? Diba? So ngayon, nakita mo na kung gaano ka-powerful yung brain mo dahil mali yung mga nasa isip mo. Takot ka ngayon, hindi ka ngayon natulog, hindi ka na makalabas. So ganun yung nangyari. Yak na naman siya, nga, maraming salamat, coach, ganun pala lang yan. Ganun.
So kaya mahal ang CBT kasi kami pinag-iisipan din namin talaga yon with science and all. Okay? Siyempre iba-iba yung kinakatakutan natin kapag na-address, no? Nabibigyan kayo ng tamang kaalaman kasi yun yung problema niya, yun yung binigay ko sa kanya. So naintindihan niya ngayon, iba-iba tayo, no? Ng worries and concerns. So yun yung ina-address. Pwede akong kausapin, may bayad po. May bayad, may bayad, may bayad. Pero ang good news, kayo magsasabi kung magkano. Kung fair sa akin at sa araw na yun, mabait ako, pumapayag ako. Pero kapag hindi, okay, mag-alala, libre naman yung videos ko, panoorin nyo na lang. Okay? Pero again, biruin mo 4 years ka magtitiis, pupunta ka sa ospital, gagastos ka, paulit-ulit, babalik-balik, nang wala kang alam, magkano na yung ginastos mo. Samantalang itong CBT, yung isang usapan lang, ang laki ng ginhawa niya after 4 years. Magkano lang yon kumpara dun sa taon na gagastosin mo. May gamot ka pa. Sa CBT, wala kaming gamot. Okay? It's all about fixing your thoughts, your wrong thoughts, your irrational thoughts, your catastrophic thoughts. Lahat ng mga sama ng pakiramdam ninyo. So dapat diagnose ng doctor kung hindi man i-guide kita. Don't use this video as your diagnosis. Kailangan talaga makita natin kung kayo ay healthy o hindi base sa resulta ng mga blood works, ng mga 2D echo, stress test, depende kung ano yung isasabihin ng doctor sa inyo base doon sa sinasabi ninyong symptoms. With that, maraming salamat. Let's share the video and huwag ka na magtiis. Kaso medyo pila po sa akin ha. So, kung nagtiis na naman kayo ilang taon ano ba naman yung konting ilang araw or linggo lang na pila, di ba? So with that, maraming salamat. Bye!